Mga kwento ni Felmo. Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng kwento. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bella. Naninirahan dito sa Aklan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa totoo kong karanasan sa pinagtatrabahuhan ng aking asawang si Ryan. Nasa edad 20 mahigit pa lamang ako ng mga panahong yon. Hindi ko na matandaan kung ano ang eksaktong taon na mangyari ang karanasan kong ito. Pero sa pagkakaalala ko, ay nasa mga dekada 90 mahigit nang maganap ito. Nang mga panahong ito, ay inaya ang asawa ko ng pinsan niyang si Rolando na magtrabaho sa isang liblib na lugar sa parte ng Leyte. Liblib umano ang lugar na yon at hindi basta-basta makakauwi kagad ng madalian. Dahil sa iilan lamang ang mga magagawing pampasaherong sasakyan sa lugar na yon. Ayon pa dito, pwede raw isama ang pamilya kung gugustuhin ayon sa engineer na kumuha ng mga trabador. Para hindi umano mag-alala pa ang padre de pamilyang magtatrabaho ron. Dahil sa bagong mag-asawa pa lamang kami ni Ryan, at buntis ako ng 4 na buwan. Kailangan din naming makapag-ipon ng pera bago pa man ako manganak. Tamang-tama naman umano dahil sa may kalakihan ng pasahod kaya ang asawa ko ay kaagad na isip niyang sinabihan. Dahil alam niyang nangangailangan kami ng malaki-laking pera. Pwede mo namang isama si Bella para hindi ka mag-alala sa kanya. Anya pa ni Rolando. Sige insan. Kausapin ko muna yung asawa ko tungkol sa inalok mong trabaho Wika ni Ryan at tumingin sa akin na kasalukuyang nagtutupi ng mga damit. Sige insan, sa makalawa pa naman yung alis. Sabihan mo ako kaagad kapag nakapagpasya na kayo Tumango ang asawa ko, tapos ay hinatid na palabas ng bahay ang pinsan niya. Pagkabalik niya ay masinsinan niya akong kinausap at sinabi ang tungkol sa plano niya. Hindi kasi ako mapalagay kung maiiwan ka dito mag-isa lang sa bahay. Alam mo naman may kalayuan yung bahay nila nanay kaya hindi ka agad nila mapupuntahan kapag may hindi inaasahang pangyayari. Anya pa. Marami pang mga pangungumbinsi ang sinasabi sa akin ni Ryan. Kaya naman pumayag na ako sa gusto niya. At napag-usapan naming babalik na lamang kami kapag malapit na ang kapanganakan ko. Nung sumapit na ang araw ng pag-alis, hindi naman ako naburyo sa biyahe. Dahil sa walang sawang nakikipagkwentuhan sa akin ang asawa ng pinsan ni Ryan na si Arlene. Sa pagdaan ng mahabang oras na pagbabiyahe, narating na namin ang isang liblib na lugar na sa palagay ko ay nakatagong sityo ngayon. Dahil sa halos kasulok-sulukan na kami ng lugar. Medyo hindi ko nagustuhan ang presensya ng sityong napuntahan namin. Dahil sa bungad pa lamang ay makikita at mararamdaman mong sobrang napakatahimik ng buong paligid. Iilan lamang ang mga kabayan at wala kang makikitang mga kabataan sa labas ng kanilang bahay. May mangilan-ngilan namang mga tindahan kaming nadadaanan pero wala kang makikitang taong tumatambay. Pakiramdam ko tuloy, ng mga sandaling yon ay binabaybay namin ang kaloob-looban ng isang sementeryo dahil sa napakatahimik ng buong paligid. Parang nakakatakot naman dito. Dinaig pa yung sementeryo sa sobrang tahimik Hindi na napigilang bulalas ni Arlene. Sa mahinang boses ay sinaway ko siya at sinabihang huwag maingay. Dahil baka mamaya ay may makarinig pa sa kanya at kung ano pa ang masabi. Totoo naman kasi talaga yung sinasabi ko. Ikaw ba hindi ka kinikilabutan? Tingnan mo nga
Simula sa bungad, wala man lang tayong nakitang tao. Pagrarason niya. Hindi ako makaimik sa sinabi ni Arlene. Dahil sa totoo lang, maging ako man ay nakaramdam rin ng kakaibang takot. Kaya nga lang ay hindi ko na lamang pinansin pa ang nararamdamang yon. Dahil sa trabaho ang pinunta ng asawa ko. Kaya kami napadpad sa baryong yon at hindi kung ano-ano. Nang makarating na nga kami sa isang malawak na kalupaan, ay hindi ko na iwasang mamangha habang tinatanaw ang buong kapaligiran. Napakaganda ng tanawin. Medyo tuktok na kasi ang pinagpwestuhan ng bahay na matitirhan namin. Kaya abot tanaw mo ang mga kabayan. Sumagi nga sa isip ko na siguro mas magandang pagmasdan ng mga kabahayan pagsapit ng dilim. Makikita mo mga ilaw ng mga kabahayan. Napahinga pa ako ng malalim at ninanamnamang sariwang hanging nalalanghap ko. Narinig kong nagsalita ang nagpakilalang katiwalang trabador at nagwika itong sumunod umano kami sa kanya. Dahil sasamahan niya raw kami sa bahay na matutuluyan naming mga baguhang dumating. Bitbit ang bag at iba pang mga kagamitan. Sumunod kami ng asawa ko. Ganun din ang iba pa naming mga kasamahan na may mga kanya-kanyang dala ring pamilya. Mga ilang minuto lang ang nilakad namin. Bumungad na sa amin ang bagong tayong kubo na nakahilera. Ang sabi sa akin ni engineer, dito kayo pansamantalang manirahan habang nagtatrabaho. Wika pa ng katiwalang trabador. Maraming salamat, boss. Pagpapasalamat ng asawa ko nun. Norman na lang yung itawag mo sa akin. Taga rito ako sa sitio. Hanggat dito kayo sa teritoryo ko, walang masamang mangyayari sa inyo. Walang may magtatangkang galawin kayo. Maliban na lang kung mga taga-ibang lugar yung magka-interes sa inyo. Panimulang wika nito. Nga pala, pakiusap ko lang sana. Hanggat maaari, umiwas kayo sa gulo o sa kahit ano. Wag na wag kayong papasok sa problemang hindi nyo naman kayang lutasin. Dagdag pang saad niya. Anong ibig mong sabihin, Norman? Kulot noong tanong ng pinsan ni Ryan. Wala naman. Ang sa akin lang, hanggat nandito kayo, magpapakabait kayong lahat at huwag maging pasaway. Huwag ka mag-alala, Mang Norman. Makakaasa kang hindi kami gagawa ng ikakasakit ng ulo mo. Nandito kami para magtrabaho, hindi para maghanap ng kaaway o guluman. Wika ng asawa ko noon. Ngumiti si Mang Norman sa asawa ko. Pagkatapos ay bumaling sa akin noon. Buntis ka, iha. Paalala lang Huwag mo sanang masamain. Huwag ka masyadong maglalabas ng bahay. Hindi natin alam ang pwedeng maaring mangyari. Kaya sana mag-ingat ka palagi at magsuot ka ng itim na damit sa gabi. Siya nga pala, huwag ka rin basta-bastang makikipag-usap sa mga taga rito Maliban na lamang sa pamilya ko. Mahabang wika nito at tinuro niya pa sa amin kung saan siya nakatira, kasama ang kanyang pamilya. Nang sundan ko naman ang kamay niyang nakaturo, nakita ko ang nag-iisang bahay na yari sa bato ang dingding na nasa hindi kalayuan. Napapalibutan yun ng bakod na yari sa kawayan. At sa tingin ko ay napapalibutan rin ng baging na makabuhay ang bakod ng kawayan at may mga nakatusok bang mga bagakay. Sa totoo lang, Sir Seth, medyo weirdo kung pagmasdan ng bahay ni Mang Norman. Dahil sa para bang bahay ng isang mambabarang. Maraming mga bote pang nakasabit sa bakuran ng bahay na yon. Sa probinsya kasing kinalakihan ko, ay may nababalitang isang mambabarang yung matanda naming kapitbahay. At gaya ng bahay ni Mang Norman, ganun na ganun rin ang bahay ng matandang napapabalitang mambabarang na yon. Napakunot-no ako.
tumingin sa matandang si Mang Norman. Bakit po, Mang Norman? Ano po? Hindi ko na naituloy ang sasabihin nang biglang sumabat ang asawa ko at nagsabing wag na akong maraming tanong pa. Sundin ko na lamang ang katiwala nila. Dahil sa mas alam nito ang lahat dahil matagal na itong naninirahan sa sitio. Tumahimik na lamang ako at hindi na nga umimik pa. Matapos mag-usap-usap, ay inayos na namin ni Arlene ang mga gamit. Bale, 3 magpamilya kaming magkakasama sa iisang bahay. Habang nag-aayos nga kami ng gamit ay panay ang reklamo ni Arlene. Kesyo unang salta pa lamang raw sa baryo. Hindi na niya gusto ang ambience na nararamdaman. Para daw kasing may kakaiba sa baryo. Hay nako Arlene, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Maya-maya may makarinig pa sa yung mga taga rito. Ano na lang isasabihin nila? Nakakahiya. Saway ni Manang Florencia kay Arlene. Kasi naman Manang, sinasabi ko lang naman yung napapansin ko. Pareho lang kayo ng sinasabi ni Bella eh. Anya pa bago sumimangot. Napangiti na lamang si Manang Florencia bago nagwikang kahit siya man raw ay may kakaiba ring nararamdaman sa lugar na tinutungtungan namin. Anya pa, kanina lang ay may nakita siyang lalaking may katandaan na. Masama yun kung makatingin sa kanya na para bang may nagawa siyang malaking pagkakamali dito. Alam nyo, ito lang ang maipapayo ko sa inyo. Para walang magiging gulo, huwag nyo na lang pansinin kung ano man ang napapansin nyo sa paligid. Isipin nyo na lang na nandito tayo para samahan natin ang mga asawa nating nagtatrabaho. Payo sa amin ng matanda nun. Nga pala Sir Seth, hindi namin kababaryo si Manang Florencia. Kakilala siya ng ama ni Rolando at taga-Karatig lugar sila ng asawa niya. Lumipas sa mga araw, naging maayos naman ang pananatili namin sa lugar na yon. Kahit na malayo sa mataong lugar ang sityo at tago na yon ay hindi naman ako nakaramdam ng pagkabagot. Pero habang lumilipas sa mga araw at linggo, ay may mga kababalagan kaming napapansin ni Arlene at ni Manang Florencia. Naroroon yung nakakarinig kami ng mga kaluskusan sa gilid ng daanan at may mga pagsinghap-singhap pa na animoy may nasusukang aso. Pero kapag hinahanap namin kung saan nanggagaling ang ingay na narinig namin, ay wala naman kaming nakikita nun. Minsan naman, habang naglalakad kami sa dilim at flashlight lamang ang gamit ay parang may baboy na nakasunod sa amin at humahagok-hagok yon. Kapag nilingon naman namin ang pinanggalingan nito, wala naman kaming nakikita. Ang sabi ni Manang Florencia, wag na lamang raw naming pansinin dahil baka elemento lamang yun at pinaglalaruan kami. Gawang sityo nga yun. Kaya posibleng maraming mga kung anong elemento o nilalang ang mga naninirahan sa lugar. May mga araw po kasing naa-assign sa panggabing trabaho ang asawa ko. Kaya bago mag-alas 7 ng gabi, ay hinahatiran ko na siya ng pagkain para hindi na uuwi pa sa bahay. Ganon din naman ang dalawang may bahay na kasama ko. Dahil sa pare-pareho lamang din naman ang oras sa trabaho ng mga asawa nila. Isa pa, ilang minuto rin kasi ang lalakarin kapag uuwi pa sa bahay si Ryan at ang mga kasama nitong sina Rolando at Mang Dencio. Kasama ko si Manang Florencia at si Arlene sa tuwing naghahatid kami ng pagkain nun. Isang gabi nga, habang naglalakad kaming 3 sa liblib na daan, bigla na lamang napatili si Arlene. Gawa ng bigla na lang may bumulusok na malaking ibon sa unahang bahagi ng dinadaanan namin. Diyos me, mahabaging langit.
Bulalas rin ni Manang Florencia. Napa-sign of the cross pa na halatang nagulat at natakot rin siya noon. Nakita niyo ba yung nakita ko? Nahintakutang tanong ni Arlene at napahawak pa sa kamay ko noon. Oo, huwag kang maingay. Baka marinig ka. Tugon ni Manang Florencia at hinatak kami papunta sa kabilang gilid ng kalsada. Teka lang po, bakit niyo kami hinatak, Manang? Tanong ni Arlene. Huminga ng malalim si Manang Florencia bago nagwikang malakas ang kutob niyang hindi pang karaniwang ibon lamang yung mabilis na bumulusok papunta sa talahiban sa unahang bahagi ng daadaanan namin. Hindi umano ordinaryo yun at sa palagay niya, aswang ang nilalang na yon. Aswang ho? Manang huwag naman ho kayong magsabi ng ganyan. Alam nyo kasi, hindi itong oras para magbiro kayo ng ganyan eh. Wika ko pa at napahawak sa tiyan kong medyo maumbok na. Ano ka ba naman, Manang? May buntis tayong kasama oh. Huwag ka namang magsabi ng ganyan. Sigundang saad ni Arlene. Kaagad na pinatahimik kami ni Manang Florencia. Tapos ay pinagitnaan nila akong dalawa't sinabi ng matandang bilisan na lamang namin ang paglalakad. Kung ano man yung mapapansin niyo sa paligid, magkunwari na lamang kayong walang napansin o nakita. Basta, magmadali na lamang kayong maglakad. Wika pa niya sa mahinahong boses nun. Sa pagpapatuloy nga ng paglalakad, ay may nalanghap na akong umaalingasaw na amoy. Hindi ko mawari kung amoy imbornal ba ang napakabahong amoy na nalalanghap ko o amoy baktol nun. Napakabaho naman. Ano ba yung amoy na yon? Hindi na napigilang reklamong wika ni Arlene at napatakip pa ito ng ilong. Huwag ka na magreklamo pa. Bilisan mo na lang yung maglakad. Saway ni Manang Florencia. Magsasalita pa sana si Arlene nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang may lumabas na matandang babae mula sa talahiban. Gulong-gulo ang buhok nito na animoy, nakikipagsabunutan ng sangkaterba at nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa amin habang marahang naglalakad. At para bang hirap na hirap ito sa bawat paghakbang nun. Sunod-sunod na kumabog ang dibdib ko at parang aatakihin na yata ako sa nervyos nun. Binulungan ako ni Manang Florencia. Sinabi niyang huwag akong kabahan dahil kasama ko naman sila. Maya-maya pa, nung medyo malapit na sa amin ang matanda, bigla itong huminto at sa garalgal na boses nito ay nagtanong ito kung saan kami pupunta. Lipat-lipat kong makatingin sa amin ang matanda at matalas sa mga titig na ipinukol nito. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya dahil sa naasiwa ako't lalo't sa hindi malamang dahilan ay ganun na lang kagrabe ang pagkabog ng dibdib ko. Ilang segundo pang nakalipas, narinig ko sa mariing boses na muling nagtanong ang matanda kung saan kami pupunta. Walang galang na ho Pasensya na kung hindi ka agad nasagot yung tanong mo. Diyan lang kami pupunta sa unahan. Maghahatid lang kami ng pagkain sa mga asawa namin. Tugon ni Manang Florencia at hindi inaalis ang pagkakatitig sa matandang yon. Nang tingnan ko si Manang Florencia, nakita ko siyang nakatitig rin sa matanda na para bang hinahamon niya ito ng titigan. Unang nagbawi ng tingin ng matanda. Tapos ay walang kibo-kibong nagpatuloy na ito sa paglalakad. Halina kayo. Bilisan na nating maglakad at baka kung ano pang mangyari. Anya. Kahit nakabadong-kabado at nangangatog ang mga tuhod ko,
Nagmadali na rin akong maglakad nun. Makaraan ng ilang minuto, ay narating na namin ang pinagtatrabahuhan ng asawa ko. Ayos ka lang ba? Bakit parang hinihingal ka? Tumakbo ka ba? Tingnan mo nga pinagpapawisan ka. Wika ng asawa ko na makalapit na ako sa kanya. Sinabihan ko siyang ayos lang ako. Kaya ako pinagpapawisan dahil nagmamadali kaming maglakad ni Manang Florencia para makarating kami kaagad. Kinuwento ko rin sa kanya ang tungkol sa nakasalubong naming matanda ni Arlene at ni Manang Florencia noon. Sa hindi inaasahan, narinig pala ni Mang Norman ang sinabi ko kay Ryan. Kaya naman mas lalo siyang lumapit sa amin at sinabihan akong huwag na munang umuwi noon. Hintayin ko na lang raw sila dahil kilala niya ang matandang sinasabi ko. Bakit po? Ano po bang klase yung matandang yon? Ano po? Ang ibig kong sabihin, bakit parang natatakot kayo makasalubong namin ulit yung matandang sinabi ko? Tanong ko. Saka ko na lang sasabihin kung anong klase ang matandang yon. Sa ngayon, dito na muna kayo ng mga kasama mong nagatid ng pagkain. Mamaya mga 9:00, isasabay ko kayo pa uwi dahil may kukunin din ako sa bahay. Paliwanag niya. Tumango na lamang ako at sinabihan sina Arlene at Manang Florencia na hintayin lamang namin si Norman. Nagdaan ng gabing yung nakauwi kami ng matiwasay sa bahay. Hindi naman na naulit pa ang pangyayaring yon sa mga sumunod na gabing naghahatid kami ng pagkain. Ayon pa nga kay Manang Florencia, kung kailan palagi na siyang may bitbit na itak, saka naman hindi nagpapakita ang bruhang nakasalubong namin nung nakaraan. Mukhang alam yata umano ng bruhang yon na may daladala siyang patalim. Sayang umano dahil pinahiran niya pa naman ng katas ng kalamansi ang itak para sana'y kapag nataga niya ang bruhang yon, wala nang kawala pa. Nagulat rin kami sa mga sinabi ni Manang Florencia tungkol sa babae. Dahil ayon sa kanya, nararamdaman niya ang presensya ng isang aswang sa katauhan umano ng matandang yon. At alam niya ring taga-sityo lamang din yon. Dahil sa tila ba namumukhaan niya yon noong minsang lumabas siya ng sityo. May nakasabayan kasi siyang isang matandang may pagkahawig doon sa matandang nakasalubong namin. Hindi ako maaaring magkamali sa hinala ko. Alam ko talaga aswang yung matandang yun At ang iilan sa mga naninirahan dito sa sityo. Ganun din. Minsang wika sa amin ni Manang Florencia. Manang, paano niyo po nasabing aswang yung matandang yun? Baka naman nagkakamali lang kayo. Tanong ko. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko tungkol kay Manang Florencia. Sa kadahilan ng isa palang manggagamot ang matandang palagi naming nakakasama ni Arlene. Kaya pala marami siyang mga dahon-dahong binigay sa akin at pinapalaga niya at ipinapainom. Pampakapit umano yun ng sanggol sa sinapupunan ko. At para na rin maging malusog ang dinadala ko. Sinabi rin sa amin ni Manang Florencia na sa unang tingin niya pa lang ay nahihinuha niya na kung anong klaseng tao ang kaharap. At ang matandang nakaharap nga namin nung nagdaang gabi, alam niyang isa yung aswang. Hindi lang makaatake umano ang nilalang na yon. Dahil alam noon na kahit papano, may alam si Manang Florencia. May binigay na habak si Manang Florencia sa akin. Sinabi nitong isuot ko yon sa bewang at wag na wag kong tatanggalin. Pangontra raw sa aswang at sa mga masasamang elemento ang habak na ginawa niya. Isang araw, kasama ko si Arlene nang maglakad ako palabas ng sityo. Bibili kasi ako ng pagkaing maluluto para sa hapunan. May nakasalubong kaming matandang babaeng pamilyar sa akin ang pamumukha. Bahagya ko pang siniko si Arlene.
Nung lumagpas na sa amin ang matanda, tinanong ko siya kung kilala niya ba ang matanda o namumukhaan niya ba ito. Nag-aalangan namang tumango si Arlene. Tapos ay nagwikang parang namumukhaan niya raw ang matanda. Kung hindi umano siya nagkakamali. Yun ang matandang nakasalubong naming noon nagdaang gabi sa liblib na daan. Sigurado ka bang siya talaga yon? Baka kasi nagkakamali lang tayo eh. Paninigurado kong tanong. Tumango ito at sinabi niyang sigurado siyang yun nga ang matanda. Dahil sa natatandaan niyang kaparehong-kapareho ang damit na suot ng matandang kadadaan lang ngayon. Doon sa matandang nakasalubong naming noong nagdaang gabi. Mabuti na lang at may suot-suot ka ng habak. Kundi baka mapano ka pa. Kaya pala grabe kung makatingin sa yung matanda, no? Siya ata yung sinasabi ni Manang Florencia na aswang eh. Saad ni Arlene. Nang makauwi na nga kami ay agarang sinabi ni Arlene kay Manang Florencia ang tungkol sa matandang nakasalubong namin. Napapailing naman si Manang at nagwika ng, sinasabi ko na nga ba, una pa lang, alam ko nang ikaw yung pinupinteriya nun. Malas niya nga lang at may habak ka sa katawan. Kaya hindi ka niya malalapitan. Kahit ano pang gawin niya. Sinabi niya ring bukas ay tatanungin niya si Mang Norman kung sino ang matanda na nagnanais bumiktima sa akin. Bibigyan niya raw ng leksyon ng aswang na yon para madala. Hindi ako papayag na may gawin siyang hindi maganda sa atin ha. Lalong-lalo na sa'yo buntis. Maring wika ng matanda. Kinagabihan nga mga kagiliw ay muli na naman akong naghatid ng pagkain. Ayaw sana akong payagan ni Ryan dahil sa mga sunod-sunod na balitang may nawawalang ilang mga trabahanteng gaya namin na dayuhan lamang at hindi na alam kung saan nagpunta. Imposible namang bigla ang umuwi ang mga yon. Dahil nasa barracks pa umano ang mga kagamitan ng mga trabahanteng bigla na lamang nawala na parang bula. Kinulit ko ang asawa ko ng araw na yon at sinabihang yun na ang huling paghatid ko sa kanya ng pagkain. Sa susunod na araw ay agahan ko na lamang ang pagluluto para makapagbaon na siya at hindi ko nahatiran pa ng pagkain. Nang gabing yun nga, kasama si Arlene at Manang Florencia, naghatid na kami ng pagkain. Hindi naman ako natakot dahil bukod sa may pangontra akong suot-suot, ay may bitbit rin akong itak. Sa isip-isip ko nga, subukan lang talaga ng aswang na yun na galawin ako. Talagang titiyakin kong mata niya lang ang walang latay. Sa pagdaan ng ilang minutong lakaran, nagulat na lamang ako at napahawak ako kay Manang Florencia. Sa kadahilan ng may nakita akong kabaong na may nakasinding kandila sa taas ng kabaong na yon. Nakaharang yun sa daang madadaanan namin. Manang, may kabaong akong nakikita oh. Nakita mo rin ba yon? Diyos mi ka naman, Bella. Huwag kang matnakot ng ganyan. Ano bang kabaong yung pinagsasabi mo? Napakalawak ng daanan natin pero wala naman akong nakikitang kabaong na sinasabi mo ah. Kinakabang wika ni Arlene at napahawak na rin sa kamay ko. Magsasalita pa sana ako pero mabilis na akong hinila ni Manang Florencia at sinabihang bumalik na kami sa bahay at huwag nang tumuloy pa. Pero Manang, malapit na po tayo. Tumuloy na tayo. Nasa kalagitnaan na tayo eh. Reklamo ni Arlene. Binandilatan ni Manang Florencia ng mga mata si Arlene at sinabihang sumunod na lamang ito sa sinasabi niya. Bumalik na lamang kami sa bahay nang sa ganon ay walang mangyaring hindi maganda. Ayon sa kanya, isang pamahiin na kapag nakakita ka ng kabaong sa gitna ng daan, isa yung sinyalis na may hindi magandang mangyari. Kaya bago pa man mahuli ang lahat, ay bumalik na kami sa bahay at hindi na tumuloy pa. Ay nako,
Hindi ako naniniwala. Baka namamalikmata lang si Bella. Pagrarason niya at nagpapadyak na parang batang nagpatiuna ng maglakad. Pero nakailang hakbang pa lamang siya noon nang sa makarinig kami ng mahinang huni ng ibon. At palipat-lipat yon sa mga punong malapit lang sa amin. Napatingala ako para tingnan ng humuhuning ibon na yon. Pero mabilis na akong hinatak ni Manang Florencia at sinabing magpatuloy na kami sa paglalakad pabalik sa bahay. Hayaan mo yung babae niyan. Kung hindi marunong makinig sa babala ko. Rinig kong wika ng matanda. Bago pa man kami nagpatuloy sa paglalakad, ay napatiling tumakbo papalapit sa amin si Arlene habang nagsisisigaw ng katagang aswang. Manang, tulungan niyo po ako. May aswang po. Sigaw ni Arlene. Agaran akong napatingin kay Arlene. Noon ngang tumingin ako ay gayon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Sa kadahilanang may natanaw akong matandang babaeng nakadapa sa lupa na kung tititigan mong maigi ay aakalain mong pusang may hinahanting na pagkain. Umaangil yon at walang tigil sa pagpatak ang laway sa lupa. Naglalabas rin yon ng napakabahong amoy at hindi ko mawari kung anong klaseng amoy yon. Langhiya, sinasabi ko na nga ba eh. Tara na, bilisan na nating maglakad pabalik. Wika ni Manang Florencia at hinatak na nga ako noon. Sandali, hintayin niyo ako. Sigaw ni Arlene at mabilis nang tumakbo papalapit sa amin. Yun nga lang. Pa man siya tuluyang makalapit sa amin, ay napatili na lamang ako nang biglang may humablot sa kanya. Nung tingnan ko siya ay nakita kong nakasalampak na siya sa lupa habang hatak-hatak ang kabilang paa ng nilalang na may nakakapangilabot na itsura. Tuluyan na akong napasigaw. Tinawag ang pangalan ni Manang Florencia. Sinabi ko sa kanyang tutulungan niya si Arlene dahil kinakaladkad nga ng nilalang na yon. Mabilis namang umaksyon ng matanda. Hawak-hawak ang itak ay kumaripas na siya ng takbo papunta sa kinaroroonan ni Arlene at walang habas na tinaga niya ng itak ang kamay ng aswang na nakahawak sa binti ng kasama namin. Walang hiya kang animal ka! Bitawan mo yung kasama namin! Ako yung harapin mo! Bulyaw ng matanda nun sa nakakapangilabot na nilalang. Sa bawat pag-unday ng taga ni Manang Florencia sa nilalang, ay mabilis pa sa palos na umiwas ang nilalang, kaya naman hindi niya yon natatamaan. Pero kahit ganun pa man, ay hindi nagpatinag ang matandang manggagamot na yon. Sa kadahilanang noong sa palagay ko ay napagod na sa ginagawang paghambalos ng itak si Manang Florencia. Narinig ko siyang nag-usal ng mga kataga. Nihip niya sa kamay at mabilis na dinumog ang nilalanga. Nagdumuga ng dalawa at nagpagulong-gulong sa lupa nun. Sa bawat pagsapak na ginawa ng matandang manggagamot sa aswang, ay kalmot naman ang natatanggap niya mula rito. Tumulong na rin kami ni Arlene sa pagtaga sa aswang nang makawala si Manang Florencia mula sa pakikipagdumugan. Paminsan-minsan ay nagtatangkang lumapit sa akin ng nilalang, pero dahil sa ginawang habak ni Manang Florencia, ay hindi nito magawang hawakan man lamang ako. Karaan lamang ang ilang sandali, ay may napansin akong may nagsusulputang mga naglalakihang asong may mahahabang pangil mula sa talahiban. Umaangil na mga ito at nakahanda ng sumunggab anumang sandali nun. Umatras kayo! Bilisan nyo! Atras! Utos sa amin ni Manang Florencia. Sabay kaming napaatras ni Arlene at magkahawak ang kamay.
Ramdam ko ang pangangatog ng kamay ni Arlene noon. Ano na yung gagawin natin? Natatarantang tanong ko kay Manang Florencia. Umiling-iling naman ang matanda at nagsabing hindi niya alam. Manang, anong hindi mo alam? Isa ka manggagamot, di ba? Dapat alam mo kung ano yung paraan para makatakas tayo sa mga hinayupak na yan. Saad ni Arlene. May naisip ako. Wika ni Manang Florencia sa mahinang boses. Sabay naman kaming napatanong ni Arlene kung ano ang naisip niyang solusyon. Nagwika siyang kailangan naming tumakbo ni Arlene ng mabilis. Mabilis pa sa pinakamabilis para makatakas kami. Siya na umano ang bahalang humarang sa nilalang. Basta tumakbo lamang kami ng tumakbo at huwag na siyang isipin pa. Hindi kami pumayag sa naisip na paraan ni Manang Florencia. Sinabi naming hindi siya pwedeng iwan dahil magkakasama kami noon. Ano na lang sasabihin namin sa asawa niya kapag napahamak siya, di ba? Tsaka isa pa, paano na lang kung lagpasan lamang siya at ako talaga yung puntiriyang habulin? Bago pa man makapagsalita si Manang Florencia ay nakarinig kami ng sigaw noon. Boses yun ni Mang Norman. Mga walang hiya kayo! Hindi ba napagkasunduan na nating wala kayong gagalawin kahit sino man sa mga hawak kong tao? Titigas talaga ng ulo nyo! Sigaw ni Mang Norman habang patakbong lumapit sa kinaroroonan namin. Iwinasiwas ni Mang Norman ang hawak-hawak niyang buntot ng pagi sa ere. Umatras naman ang mga asong may nakakatakot na wangis at maging ang aswang na sumugod sa amin. Umatras rin. Pambihira ka naman, Loreng. Pinagkasunduan na natin tong wag na wag mong gagalawin yung pag-aari ko eh. Hindi ka marunong tumupad sa kasunduan. Galit na bulyaw ni Mang Norman. Pagkatapos ay walang sabi-sabing nilapitan ng aswang at walang habas na pinaghahambalos ng buntot paging bitbit niya. Napakatuso mong animal ka. Hindi ka marunong tumupad sa usapan. Nagtakbuhan ng mga aso. Nung makahanap naman ng tiyempo ang aswang, tumakas na rin ito. Langhiya ka talaga. Umanda ka sa akin, pupuntahan kita sa bahay mo. Magtutuos tayo. Gigil na gigil si Mang Norman habang umaalis sa mga nilalang na yon. Ayos lang ba kayo? Pag-aalalang tanong niya. Takot na takot akong tumangunan. Tara, ihatid ko na kayo pa uwi. Wika niya at inalalayan na si Manang Florencia. Sa paglipas ng ilang sandali, nang makarating na kami sa bahay ay doon pa lamang ikinuwento sa amin ni Mang Norman ang lahat-lahat kung bakit siya napadpad sa liblib na daan. Aniya, habang nagtatrabaho ay hindi siya mapalagay at para bang may nangyayaring hindi maganda. Nakailang beses pa niyang binaliwala ang nararamdamang yon. Pero hindi talaga siya mapalagay. Kaya naman ang ginawa niya, sinuyod niya ang daan pa uwi. Noong makalagpas na nga siya sa kalagitnaan, ay narinig niyang may nagsisigawan na para bang may kaguluhang nagaganap. Kung kaya't mabilis na siyang tumakbo at tinungo ang kaguluhang narinig niya. Naglakas loob na akong tanungin siya kung bakit parang takot na takot sa kanya ang mga nilalang na yon. Nga pala, hindi ko pa pala nasabi sa inyong isa akong albularyo. Ayon pa sa kanya, kaya takot ang mga yon dahil may kasunduan umano silang mga albularyo at mga aswang na naninirahan sa tagong sitio na walang gagalawin ng mga aswang sa mga dayuhang hawak niya. Kaya lang, lumabag sa kasunduan ng matandang si Luring at ang mga galamay nito. Humanda talaga sila sa akin. Tuturuan ko sila ng leksyong hindi nila makakalimutan. Halos hindi ako makapaniwala na ang taong napagkamalan kong mambabarang, isa palang albularyo. Kaya pala walang imik si Manang Florencia kapag si Mang Norman na ang nagsasalita.
Noon ngang malaman ng asawa ko ang nangyari sa amin ay labis-labis ang pag-aalala niya. Pinakalma naman siya ni Mang Norman at sinabihang huwag mag-alala dahil alam niya umanong may habak ako sa katawan. Kaya't hindi ako malalapitan ng aswang. Kaya nga noong maramdaman niya yun na hindi na niya ako pinagbawalang maghatid-hatid ng pagkain kapag na-assign sa gabi ang asawa ko. Kahit ganun pa man, alam ng asawa kong isang albularyo si Mang Norman at manggagamot naman si Manang Florencia. Hindi pa rin ito nagpakampante. Isang linggo lamang ang pinalipas ay bumalik kami sa Aklan at doon na lamang naghanap ng trabaho si Norman. Aniya, di baling maliit lamang ang sahod. Ang importante, ligtas sa mag-ina niya.